Magandang good morning night ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Let's talk about this. Sabi ho rito ni Pantaleon Alvarez, the former House Speaker during Duterte time, yung unang sigwa, no? Magtermino ni Duterte kaya lang nadali agad na napusit, 'di ba? Napusit agad ni Sara at saka nito ni Gloria si Alvarez. Now, siya yung nagbubuyo na ah, hatiin ang Pilipinas, di ba? Yung Mindanao ikalas, di ba? Duterte ganun din. Tapos ngayon naman, takbo daw uli si Duterte. No, alam nyo, kanina iniisip ko, what will happen if Duterte won in 2028? Well, definitely, he's going to jail PBBM. Di ba? Sabihin yan, may patunay ako dito, si Morales, totoo sinasabi nitong kalbo. May puncher at saka isa pang kalbo, si Bato. Di ba? Kulong. And then, ang gagawin naman po ni Puset, ni Sara, definitely huhukayin niya po ang libingan ni Apo Lakay at itatapon niya sa West Philippine Sea. Di ba? So, gulo yan. Gulo. Ito yung sabi rito. Pinoy trending. Dating Pangulong Duterte maaari pa umanong tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. Naksa, nagbigay ng pahayag. Bla bla bla. Ito, dito natin putahan. Yan, nagbigay ng pahayag si dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez tungkol sa possibility. So this is a mere insinuation. Ganoon naman sila palagi eh. Magtakbo sa Senado, di ba sabi ni Duday, takbo sa Senado, nasa top 10, pero hindi nakatakbo. Tatakot kasi yun na baka mamaya, anytime may lumabas ng international warrant from ICC at madali siyang madadampot, di ba? While performing his duty as an elected senator. No? While he's in Metro Manila. Okay, now, sabi ho rito ni Alvarez, wait a second. Oops. All right, here we go. Ito, sabi ni Alvarez dito, that was today, ang posting nito. Yan. Ayon kay Alvarez, naniniwala siya na ang kasalukuyang constitution ay hindi nagbabawal sa isang dating pangulo. Okay, na tumakbo muli. Basta hindi siya kasalukuyang nakaupo bilang presidente. So, ibig sabihin, yung sitting president, which is PBBM, so hindi siya eligible. Ayon po sa kanyang understanding, ito po si Alvarez ay isa rin pong abogado. I don't know kung law professor siya, kung nagtuturo siya ng political law. Ngayon, sabi niya, sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang legalidad ng pagbabalik ni Duterte sa politika ay dapat pagdesisyonan ng hukuman, alright, ng Korte Suprema. Alam niyo, palagay ko hindi ho papatulan ng Korte Suprema yan. Bakit? Because ang Korte Suprema po ay umaaksyon po ito if there is a question of law. If there is a actual controversy, there's no existing controversy para gumalaw ang Korte Suprema. Okay? So, maliban na lang kung merong magpipetisyon para dyan, pero again, I doubt nagagalaw yan o papansinin yan ng Korte Suprema. Tinatanggap lang nila lahat ng petition pero hindi po lahat inaaksyonan nila. Pag inupuan nila, ayon dito kay Justice Leonen, it means they are not interested. Di ba? Yan ay binanggit niya during dun sa oral argument sa usapin ng Anti-Terror Bill Act of 2019 ni Ping Lacson. Yan ang question nito sa Supreme Court. Ang kausap niya ron ay si Attorney Molo. Now, sabi niya, ngunit ang huling pasya ay dapat manggaling sa mga tao.
Diba, sira ulo rin no? So, ibig niya sabihin, pag sinabi ng Korte Suprema, hindi pwede yan. Base sa mga framers ng Constitution, hindi ganyan ang kanilang layunin ng ginawa ang Constitution. Pero sabi niya, baliwala yan. Kasi pag hindi kayo pabor, taong bayan ang dapat na magdesisyon. Ano to, brasuhan? Sila ang magpapasya kung nais pa nilang muli siyang pamunuan. Diba? Ito nakalagay eh. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang legalidad ng pagbabalik ni Duterte sa politika ay may pagdesisyon na ay dapat pagdesisyonan ng hukuman. Ngunit, 'di ba? Ngunit, sana sinabi diyan kung sumang-ayon ang hukuman, 'di ba? Ang taong bayan sa taong bayan pa rin dapat manggaling, 'di ba? Ang desisyon o ang pagpapasya. Okay. Sabi niyan ay eto. Hindi dapat ito mag-apply sa hindi dapat ito mag-apply sa mga dating pangulo na hindi na incumbent. Okay, sabi niya, pwede pa rin hindi dapat ito mag-apply sa mga dating pangulo na hindi na incumbent. Natural, dating pangulo eh. Paano po magiging incumbent ang mga former president? Sige nga ho, ang linaw mo, hindi dapat ito mag-apply sa mga dating pangulo na hindi na incumbent. Pwede pa rin silang tumakbo. Ngunit, kung titingnan natin si dating Pangulong Duterte, 13 hours, well actually it was 14 hours. Ba siyang tinatanong 13 hours sa Senado and then 14 hours doon sa Kongreso. Yan. At nakikita natin na malakas pa siya at ang puso niya ay nasa tamang lugar. Ibig sabihin sa kaliwang parte ng katawan, sa dibdib. Totoo ang layunin niyang maglingkod sa bayan. Okay. Pwede bang ganung basihan lang yun? Ang tanong, sa 2028 ba, ganun pa rin kaya siya kalakas? Di ba? At sana naman buhay pa siya sa 2028 at masaya sa piling ng ICC. Ano ho? Now, sabi niya, hinahayaan na ang tao ang magdesisyon kung gusto nilang ibalik ang isang senador. Ganon din sa Amerika, si President Trump, halimbawa, muling hinirang ng mga tao anya. Well, wala naman kasi yung kay Trump, wala naman pong legal impediment sa kanyang kandidatura. 'Di ba? Hindi naman po siya second termer. Hindi siya graduating. First term niya, after that tumakbo siya, talo. Tapos ngayon kumandidato siya at nanalo. So wala akong problema doon. Dito sa Pilipinas kasi ang constitution natin ay merong problema. And I don't think sa Amerika, 'di ba? Kapag nanalo tumakbo uli si Trump sa 2029 at nanalo. And then after that, tatakbo uli siya for third term, hindi na ho yun papayagan kasi labag na yun sa kanilang constitution. So itong sinasabi rito ni Alvarez, taliwas. 'Di ba? Ulitin ko lang, wala ho kasing legal impediment o problema na legal dito ho sa kandidatura ni Trump ngayon. Ngayon, yung binabanggit niya rito na ang mga senador ay pinapayagang tumakbo muli basta hindi magkasunod ang kanilang mga termino. So mga senador kasi katulad ng Vice President, parehong tagsi 6 years yan. So both of them, they can run for one re-election only. So 12 years, di ba? Tapos magpapahinga. Now, ang pagkakaiba po kasi doon, wala pong binanggit doon na subsequent. Pinapayagan talaga. Ang mali pa nga ng mga dito sa ginagawa ng mga senador, since sila po ay 6-year term, dapat po ang gagawin nila katulad sa Vice President, after 6 years, 'di ba? Doon po siya uli pwedeng tumakbo. Sabagay, ang Vice President hindi naman kasi pwedeng tumakbo sa midterm election 'di ba? Pero etong mga senador, tatapusin lang nila yung break ng 3 years, lower position, gaya ni Coco Pimentel, kakandidato sa Marikina bilang kongresista. That's for 3 years. After 3 years, babalik na naman yan sa Senado. Ganun ang ginagawa ng mga senador di ba?
At sa ngayon, tanging si Ralph Recto lang yata yung dating senador na hindi ho ginawa yan. Like Soto, di ba? Si Soto, bakasyon, tapos balik Senado 3 years. Pero dapat nga, ang ginagawa nilang break po, since 6-year term ang dinaanan nila, so pahinga dapat sila ng 6 years. Dapat nga ganun eh. Kaya lang, walang malinaw kasing provision doon. So kanya-kanyang interpretation yan. But for me, ganun dapat. Now, sabi niya, kung tunay na naniniwala tayo sa demokrasya, ang tao ang dapat magdesisyon. Alam niyo ho, ang democracy, mga kababayan, hindi po absolute na taong bayan po ang magdedesisyon lang doon. Or else, para itong mobocracy, rule by the mob, magugulo. 'Di ba? Kung ano na lang ang magustuhan ng nakararami, yun na, wala nang batas-batas. Mali ho yun, pangit yun. And that will lead the nation into chaos. 'Di ba? Pangit ng ganun. Basta trip ng marami, okay na yun. Basta trip ng mas maingay, yun na yung batas, ganun. 'Di ba? Mali. Ayon kay Alvarez, kung magpapasya si Duterte na muling tumakbo, malaki ang possibility na siya ay manalo. Batay sa suporta at tiwala na patuloy niyang natamo mula sa mga mamamayan. Well, may nakita ako kaninang isang article, nakapost yata kay TPL3, kay The Political Labandera. Ang nakalagay doon, merong 3,200 votes sa online survey ng Davao City sa pagka-mayor. Lamang ho ng 200 votes sa kanya etong kanyang kalaban, si Carlo Nograles. Again, nakalagay ron, lamang ng 200 votes si Carlo Nograles laban kay Duterte. So kung bukas ang eleksyon, taob si Digong. Sabihin, dinaya. Smart magic na naman sila. My God. Okay, so ibig sabihin ko lang dito, hindi siya nakakasiguro. 'Di ba? Lalo na, malaking kahihiyan at dagok sa kanila yan pag natalo siya sa eleksyon sa Davao City. Now, bukod sa pagsuporta kay Duterte, binatikos din ni Alvarez ang Quadcom hearings. Isang komite na nag-iimbestiga sa mga isyu sa gobyerno. Ayon sa kanya, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras at mga resources ng pamahalaan at hindi nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. I totally disagree. Hindi dahil sa ayoko kay Alvarez, kung hindi, maliho para sa akin yung kanyang paniniwala na ito pong pagganap ng Kongreso ng kanilang trabaho ay pag-aaksaya. Actually, ang pondo natin dyan na ginagamit nila, talaga dapat gamitin nila. Di ba? Para sa transparent na mga investigasyon, para lang ng taong bayan yung nangyari sa ating pera, nangyayari sa ating bayan at nangyari dati, 'di ba? 'Yun ang importante roon. Yung paghanap ng katotohanan, 'di ba? Yung pagpapaharap sa mga taong dapat sumagot sa mga issues. Ito po, palagay sa aking paniniwala, hindi po ito pagsasayang ng resources ng gobyerno. Ito po ay waste of money and resources para doon po sa mga affected. Right? Katulad nila. Now, again, nakakatulong din yan. Siyempre, nabubus nito yung imahe ng bansa na ang gobyerno natin ay mainit ang mata sa mga usapin ng EJK, sa usapin ng mga illegal drugs, sa usapin ng patayan. Di ba? So, mag-create ito ng magandang atmosphere para sa ating bayan, lalo na sa international community, na ang gobyerno hindi po nagsasawalang kibo lamang. Okay? Ngayon, eto ho yun na. Sabi ko nga, sana rito naintindihan mismo. Mamaya na yan. Spiatos. Eto ang pag-usapan natin. Ito yung pinakamagandang bala. Ang tanong, kapag ka naging presidente na po ba, pwede pa bang kumandidato? Kahit na po, basta nakapagpahinga na. Yun ho kasi yung premise dito ni Pantaleon Alvarez. Okay? Now, ito hong pagtakbo rin ni VP Sara, ako na nagsasabi sa inyo, under the law, pwede pong kumandidato uli ang Vice President. Katulad ng mga senador, pwede sila na kumandidato uli for one re-election. Okay? So sa 2028, pwede uling mag-Vice President si Sara Duterte. Ngayon, sa Presidente naman, ang sagutin natin dito. Ang sabi rito ng Constitution natin, Article 6, Executive Department, Section 4. Yan, Article 7, Section 4.
The president and vice president shall be elected by direct vote of the people for 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, and shall end at the noon of the same date 6 years after. Okay, and then the president, eto na, the president shall not be eligible for any re-election. Ayan. Pag sinabi po nating, alam ko, dati ko nang kino-content ito kahit nakasupport pa ako kay Duterte, meron ho ng mga 2021 yan, meron ng mga clamor noon, mga mind conditioning for him to run again. Or at least to run again, but for vice presidency, right? Pero ako, talagang matigas kong tinututulan yun, sabi ko, hindi naman sa ayaw ko sa kanya, pero dapat po ay rule of law. Kasi ang maliwanag po dito nakalagay ay eto, the president, tukoy na presidente, ibig sabihin, yung sitting president ay hindi raw po maaaring tumakbo sa anumang muling anumang halalan. Ibig sabihin future election po. Any yung binanggit Hindi po sinabi rito shall not be eligible for re-election. Ang sinabi rito for any re-election sa kahit anong election po. Ibig sabihin sa kahit na anong posisyon. So, sino po ba yung tukoy ditong presidente? Kasi nga ito yung ginamit the. Hindi po ginamit na a. 'Di ba? So ito yung kanilang sinasabi ngayon na ang sitting president lamang ang pinagbabawalan ng Constitution. Now, ito po yung aking opposition doon. Kung yun po yung sinasabi, kung tama po yung sinasabi nila, dapat po omitted ito. Wala itong any. Diba? Sanang nakalagay, the president, referring to the current president, diba? Shall not be eligible for re-election. Diba? Tama. Ang binanggit dito, for any re-election. So, ibig sabihin, kahit anong posisyon, hindi po pwedeng takbuhan pa ng hindi na pwedeng takbuhan pa ng sitting president. Presidente ka, baba ka sa pwesto mo, no? Pero kakandidato ka muna. Bawal po 'yun, sabi dito sa Constitution. Now, paano naman po sa mga naging naging presidente na? Okay? Meron po bang provision dito sa mga naging presidente na? Ito po yung provision para sa mga naging presidente na. No person, ibig sabihin po, kahit sino. Okay? Kahit sino po tinukoy dito, no person. Hindi po binanggit dito na the former president, di ba? The substitute, wala pong ganun. General yan. No person who has, okay? Eto. Who has succeeded, okay, as president. Okay, so, sino man daw pong tao na naging ng Pangulo, ibig sabihin ng succeeded, yung hindi lang po ito, this is not only referring to the rule of succession, katulad nung nangyari kay Erap at kay Gloria. Nung naagaw ni Gloria Arroyo, kay Erap yung posisyon na nasa 2 taon mahigit pa lamang si Erap noon, tumutungtong pa lang siya ng ika-3 taon niya, naagaw na. Okay? So si nangagaw, si Gloria, nag-take siya ng oath as acting president, right? Kaya lang, meron nung isang taong naghudas kay Erap. Ito pong si Edgardo Angara, na kaibigan niya at kainuman niya. Dinala nito yung kanyang diary sa Korte Suprema na ang nakasulat doon, sinabi ni Erap na ayoko na, pagod na ako. And then, Supreme Court justices interpreted such as a resignation. But Erap never resigned. Alam niyo naman pag resignation,
Diba? You have to put something, you have to put your thought of resigning or leaving your position in writing. And then you have to submit that to the proper authority. Diba? Pero hindi po siya nag-resign eh. Hindi siya nag-resign. Ang pinadala niya sa Kongreso at sa Senado, kinabukasan, nung pag-alis niya, alas 8, na-receive nila pareho, dala ng sergeant at sino may dala nun sa kanila, pero na-receive ng sergeant at arms ng dalawang kapulungan, alas 8 ng umaga, mga ganun, bago mag-alas 9, o alas 10, ganyan. Ang nakalagay doon ay temporary lang yung alis niya. Leave of absence ang ginawa ni Erap hanggat mainit pa yung situation. Pero again, trinidor siya nung kaibigan niya. Parang ngayon, di ba, kay PBBM, yung kanyang kagustuhan ay CC through Interpol, ginagawa ni Boying Rimulya, sinisave si Digong. Hinahabol yung complementarity. Now, going back to this, ang sinasabi rito, no person who has succeeded as president and has served as such for more than 4 years. So ito po mga kapatid, yung para sa successor. Okay? Like in the case of Gloria Arroyo. Nung maagaw niya kay Erap yung pwesto, so successor po siya. Dahil mismo ang Korte Suprema, kinick out na si Erap. Misinterpret nila to favor Gloria na nag-resign si Erap, pero hindi. Actually, hinahabol nga ni Erap yun eh. No, na hindi siya nag-resign. Diba? So kapag ka naka 4 years na daw po etong si successor, ay hindi na po siya qualified pang tumakbo. Si Gloria, 3 taon pa lang si Erap, 2 taon pa lang mahigit si Erap noon, nakuha niya na yung posisyon. Kaya po, nakahalos 10 taon po si Gloria Arroyo sa kapangyarihan. Kasi yung sumunod na halalan, tinalo niya si FPJ, so she had another 6 years. Okay? So ito ho, sana naiintindihan. Okay? Naiintindihan itong naka-blue na to ni Pantaleon Alvarez at ng ilang mga DDS. Yan. No person o walang sino man na naging presidente na or humalili na maging presidente na nakatapos ng o nakaabot ng o nakapagsilbi sa madaling salita, nakapagsilbi ng 4 na taon ang maaari pang kumandidato sa parehong posisyon. Ang liwanag, no person who has succeeded as president and has served as such for more than 4 years shall be qualified for election to the same office at any time. Okay? So hindi ho po pwede. No. Yun lang yung pinakasimpleng pambara diyan. 'Di ba? Ang minimisinterpret kasi nila ito pong kapiranggot. No person shall be eligible for any the president, no person. The president shall not be eligible for any re-election. So, this refers to the sitting president. And I totally agree. This is for the sitting president. Hindi ka pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Halimbawa si PBBM, tatakbong gobernador o vice-presidente. Hindi ho po pwede. Katulad nung ginagawa ko rin pagtutol noon, nung si Duterte, sinasabi ng mga kapwa natin supporters niya noon na tatakbo siya, dapat patakbuhin na vice-presidente ng anak niya. Only BBM. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, nung naalala ko, nung ako po ay nag-aaral pa ng political science, so ito ho ay basic to basic ito sa aming subject na Philippine Constitution. Ito ho ay tinuturo, sabi ko nga, kahit na kaninong college student na meron pong Pol Sci 101, o kaya yung Constitution 101, ito ho ay tinuturo ng mga professor na may mga background sa batas. Okay? So tanging ano lang talaga, si Alvarez, si Pantaleon Alvarez ang kakaiba. Ika nga 'di ba kasabihan nga, kapag gusto, 'di ba? May paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Oh. So ngayon, eto, para-paraan nila, dito lang tututok. The president shall not be eligible for any re-election. Pero ito po ay para sa sitting president. Okay? Pero ang ginagawa nila, pinalilitaw po nila, this includes
the former president, okay, na nagkaroon na po na nagnanasang tumakbo pagkatapos ng kanyang break o not necessarily break. The right term for that is not break but interval, right? After ng interval, then paniwala nila eligible na uli ang presidente to run for any position, 'di ba? Re-election po, hindi ho nangangahulugan kasing re-election, mga kababayan, ay the same office. Hindi. Kasi kung the same office 'yan, ilalagay po 'yan katulad nito for, 'di ba, nakalagay shall be qualified for election to the same office. 'Di ba? Dapat 'yun ang ilalagay doon. Ang nilagay rito for any re-election, ibig sabihin na muli kang maiboboto sa kahit na anong posisyon ang tinutukoy. And therefore, si dating Pangulong Duterte po ay hindi na po talaga maaari pang kumandidato sa pampanguluhan. Dahil nga po itong kulay blue. Sinasabi niya, no person who has succeeded as president, 'di ba? Ano ba ang rule of succession? Kapag ang isang presidente nakatapos ng 6 na taon, sino ang successor niya? Di yung nanalo, 'di ba? Sa recent election. So, in the case of Duterte, sino ang nanalo? Si PBBM. Si PBBM po ang nag-succeed kay Duterte. 'Di ba? Ay nako. Ano lang 'to pagpapakita lang 'to ng pagiging ganid sa kapangyarihan. 'Di ba? Tapos kunwari galit na galit, galit na galit sila kay FL Lisa kasi ito daw yung may kagagawan, 'di ba? Yung ginangal-ngal niya rito, tingnan niyo 'to. Huwag kayong magpaloko. Yan. Alam, ay nano niya kasi rito ay para makaposisyon si Martin Romualdez, and then ina-anticipate din nila na baka si FL Lisa sumali din. Tapos si PBBM ma-extend sa kapangyarihan. Yun po yung tamang hinala nila rito. Kaya kahit na noon gustong-gusto niya ang parliamentary federal system form of government, ayaw niya na ngayon. Kasi kailangan gagawin natin yun pag sila yung makikinabang. Hindi ho makabayan na kaisipan yan. Yan ho ay mga sariling pag-iisip. Bakit? Kapag tawag dito, hindi kayo ang makikinabang, ibig sabihin, invalid na or may gagawin kasing masama yung current president, di ba? And besides, hindi naman ho ganun ang pinag-uusapan doon. Sila lang kasi tamang hinala. mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Di ba? Ganun ang diskarte nga lang Alright, so for Pantaleon Alvarez, pasensya ka na, pero talagang, maling-mali ka talaga ng naiisip mo. Niloloko nyo lang ang mga Pilipino. Kahit na isang ordinaryong hindi man lamang po political science ang kurso, basta ho nagkaroon ng subject ng Constitution 101 sa kolehiyo, alam na alam po ang paliwanag sa party na yan. Kaya dating House Speaker, abogado, tapos ganun yung ginagawa. Alam niyo, dapat ho sa mga ganyang abogado, dapat po diyan dinidisbar yan Tama ho ba? Di ba? Kapag ang isang abogado ho, pinipilipit ang paliwanag sa batas, dapat po yan, automatic yan, ang IBP pinarurusahan sila at dinidisbar. Ako gusto ko mangyari yan sa kanya para matuto ng leksyon, 'di ba? At katakutan, wala na hong gumaya pa na ibang mga abogado na pinipilipit ang batas.